mag-iiyakan na naman po ang mga DDS dito. Bakit? Ganito po kasi siya. Si Kibuloy po, no, kinumpirma na po ng Kongreso sa pamamagitan ng pangunguna ni Jinky Luestro or Congresswoman Jinky Luestro ng Batangas na ang ekstradisyon ni Kibuloy na isuko siya sa Amerika at Amerika muna ang hahawak sa kanya kasi meron po kasing kaso si Kibuloy sa Amerika, mga kababayan. No, marami po, no, meron siyang tawag dito cash smuggling, meron siyang mga sexual assault, mga ganong kimikimirot. So wanted po siya sa FBI ng Amerika. So ngayon, mga kababayan, nung nakaraang linggo lang binalita na ang sabi ng ambassador ng Philippines and US na si Romualdez, no, tsuhin din ni PBBM, na nagpasa na daw or nag-abot daw ng sulat ang Amerika sa, di ko sure kung saan pinasa, sa DOJ yata, na nag-abot daw sila ng extradition letter, no? Extradition para kunin nila si Kibuloy at dalhin nila sa Amerika at doon lilitisin habang nililitis din dito. No, so mga kababayan, meron lang po ako ipakita sa inyo na mismong kinumpirma ng Kongreso na pinapayagan nila na i-extradite si Kibuloy. So ito lang po ang aking masasabi. Bon voyage, Pastor. Iiyak na naman. Ito mga kababayan, bago ko po i-play. Bakit hindi tinulungan si Kibuloy ngayon ni Sara Duterte at ng mga Duterte? Di ba may power si Sara? Nandyan si Baste, may power. Nandyan si Pulong, may power. Nandyan si Sara, may power. Bakit ni isa sa kanila hindi tinulungan si Kibuloy? Kaya isa lang ang masasabi ko, mga kababayan. Bon voyage, Pastor Kibuloy. So ito na po. Ipakita ko sa inyo. Ito na. Mga kababayan, wait lang. Pakinggan nyo rin po. Ito. Wait lang, mismong si Congresswoman Jinky Luestro. Ito na, sa Kongreso po ito. Legislation, all the requests of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy is hereby granted. Want to proper your inquiry in aid of legislation, all the requests of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy is hereby granted. So is hereby granted. So sa madaling salita, mga kababayan, ginagrant na po ng Congress, no, or ng Kamara na i-surrender si Kibuloy sa Amerika. Bon voyage. Bon voyage, Pacquiao. Kasi Pastor Apollo Carion Kibuloy. So P-A-C-Q, kaya Pacquiao. Bon voyage. Balibalita ko pa, mga kababayan, na kapag kulong ka daw sa Amerika, dinadala daw sa Nigeria. Di ko sure kasi, sabi ni Roberto Triñanes, lagot ka, uuwi na si tatay. Putang ina, uuwiin, pantay ang paa. Kayo mga DDS, huwag na kayo magsipaniwala dyan. O mga kwentong bulok. Mami Tess, may galab shoutout. Hindi na makauwi yan si Digong. Ako na nagsabi sa inyo, yung matanda nga sa Isabela, nagnakaw ng mangga na kulong, si Digong pa, pumatay ng libo-libo, makauwi, loso. Want to proper your inquiry in aid of legislation, all the requests of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy is hereby granted. Granted. Sabi mismo yan ni Congresswoman Jinky Luestro na granted na ang extradition ni Kibuloy. Mega love shout out, mga kababayan. So, yun nga, ang masasabi ko, kahit magluklo si Digong araw-gabi, hindi makakauwi yun, sabi ni G. Divina. Conforme be, kasi may bitay doon. Nako, Ma'am Zoe. Ito na. Ito explain ko sa inyo, mga DDS. Bakit nga ba hindi kayang tulungan ng mga Duterte si Kibuloy? Di ba? Elmer Quezon. Nako ka. May kilala pa naman akong Quezon, bakla. Yan. Yun ang aking mga kababayan, pasensya na po. Naririnig nyo po ba ako? May tumawag kasi tawag ng tawag sa akin. Wait lang Wait lang po mga kababayan. So ayun.
Ma'am Arlene Pabular, mega love shout out po. Yan. So, paki-comment nga mga kababayan kung naririnig nyo ako at okay tayo, no? At hindi tayo Ito po So, paki-comment nga. So, ito mga kababayan. Meron kasing tawag ng tawag sa akin. Diyos mio Marimar. Ayun, maraming salamat po. Inan-install ko muna yung isang apps kasi tawag ng tawag sa akin. Hindi naman importante yung inaano. So, ito. Mga kababayan, kita nyo si Kibuloy po, mga kababayan, ay ginagrant na po ng Congress na kung saan yung kanyang extradition na request ng Amerika na dalhin siya at isuko siya doon. Nako po, ito po mga kababayan, i-search po natin kung gaano ba katotoo na Kibuloy extradition. Para maniwala kayo kasi mahirap naman po Kibuloy extradition. Mahirap kasi itong ito Kibuloy Magkakasanang malawakang investigasyon ng House Committee on Justice sa pangunguna ni Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro hinggil sa extradition request ng Estados Unidos kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Nang sa gayon ay mabigyan ng linaw ang issue hinggil sa proseso nito. Ang isasagawang motu proprio investigation ay nagugat sa liham ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kung saan ipinanawagan niya sa komite ang pagsasagawa ng inquiry alinsunod sa legislatura, kasama ang mga ahensyang may kaugnayan sa issue para mapag-usapan ang kasalukuyang estado ng request. Gayon din ang legal na hakbang sa proseso, pati na... may nag-comment si Joy Auroy Flores, nakibalita ka lang, agad mo rin kinagat. Alam naman hindi ko kakagatin. Saan mo gusto akong makinig sa balita? Kay Sarah? Pag DDS talaga, maniniwala yan sa kapwa DDS. Kasi may kasabihan nga tayo mga kababayan, ang bobo nakikipagkaibigan sa tanga. Yung tanga nakikipagkaibigan sa bobo kasi mahirap po na ang matalino makipagkaibigan sa bobo, mabubuli ka lang. Ganyan naman talaga mga DDS. Hindi kayo naniniwala sa balita. Tapos ang lagi nyo sinasabi, bias sila. Dati binalita ng ABS GMA TV5 na may warrant si Digong. Hindi kayo naniniwala, di ba? Kasi nga mga bobo nga kayo. Ngayon, nakalipas ang 2 araw, hinuli si Digong. Asan yung sinabi ninyo hindi kayo naniniwala? Hindi pa ba? Hindi pa ba malaking ebidensya yung pagkakulong ng puon ninyong demonyo? Tapos ito ngayon, hindi kayo maniniwala dito kasi binalita lang, kinagat ko agad. Kaysa naman sa maniwala ako sa mga vlog ninyo dyan, mga putang ina ninyong DDS. Ito, narinig nyo naman. Alam ko naman na bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Kita ninyo? Kita ninyo? Alam ko, naririnig ninyo itong balita. Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Mamaritis Mosne. Ito pa. Apps o kalabuan sa batas na sinusunod tungkol sa extradition. Ayon kay Committee Chairperson Luistro, ang extradition ay saklaw ng 1994 US-Philippines Extradition Treaty at ng Presidential Decree 1069 of Philippine Extradition Law na ipinasa pa noong 1977. In both laws, it is silent with respect to the timeline between the receipt of extradition by the DFA to its transmittal to DOJ in the same way that it is silent with respect to timeline from the transmittal to DOJ to the filing of petition for extradition with the Regional Trial Court. Samantala, iginiit ni Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores na marami pang katanungan sa proseso ng extradition. Kaya mainam na muling suriin ang presidential decree para maresolba ang mga umano'y gaps nito. Bunsod nito, pinangunahan ni Representative Flores ang formal na motion para masimulan na ang investigasyon. Ito'y para mabigyan ng linaw ang mga kakulangan sa batas at mapag-usapan ang extradition request laban kay Pastor Kibuloy. Samantala, binigyan din ni Luistro na pagsusumikapan ng kanyang komite ang pagpapalakas ng extradition framework ng bansa, pagtiyak sa pagpataw ng pananagutan at pagpapatatag ng pangako ng administrasyon na makikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa para labanan ang mga malalang krimen kasabay ng paggalang at pagkilala sa pambansang hukuman. Para sa kita nyo, mga kababayan, wala na. Granted. May nag-comment.
I-vlog ko daw at i-topic ko daw yung patungkol sa flood control. Bakit? Trabaho ko bang magbusisi dyan? Kung ano man ang topic ko dito, karapatan ko. Hindi po ito pagmamay-ari ng gobyerno, yung channel ko. Di ba? Alam niyo mga DDS, ito lang masasabi ko sa inyo. Bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Hindi din kayo hindi din kayo bulag. Kita nyo naman yan. Binalita na. Si Digong nakulong, hindi na makalaya. Pero ang nasa isip ninyo, makakalaya pa daw yung tatay nila na hindi naman nila kamukha. Di ba? Tapos, yung inantay dapat ninyo sa loob ng 5 buwan. Kasi alam ko naman na hindi kayo bungol, bobo kayo. Kasi DDS nga kayo eh. Pag sinabing DDS, bobo yan. Pero hindi yan bungol. So ngayon mga kababayan, ito lang ang masasabi ko. Si Digong po wala ng time at wala ng tsansang makauwi yan. Bakit? Kasalanan po niya yan. Kung hindi niya po tinanggal ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, edi sana ngayon ang ICC labas-pasok. Ang problema lang tinanggal niya eh. Pero ang kabubuhan niya, kasi ang sabi niya, piskal ako, mayor ako, presidente ako. Sabi niya. Pero bobo. Kasi DDS nga naman. Hindi niya alam na kapag tinanggal niya ang ICC, akala niya hindi siya maaresto. Hindi niya iniisip na ang kaso niya sa ICC, ipinasa ng ICC sa Interpol. So ang Interpol, ang huhuli sa kanya, di ba? Tanga. Kasi nga, bobo nga, kasi DDS. Di ba? Roy Flores, hindi ako si Kibuloy para tawagin mong Diyos. Si Kibuloy lang naman yan, kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Bakit siya ngayon ihahatid sa Amerika? Kita ninyo, mga kababayan? Masakit man, pero totoo. Alam ko, bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Rinig nyo naman. Kalakas-lakas ng boses ko, nag-i-echo nga dito sa loob ng sala eh. Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol, mga DDS. Flood control kayo. Di busasihin ninyo. Bakit utusan ninyo ako mag-content ng flood control? Nakakasawa. Nagsawa na nga ako ka-content kay Digong eh. Di ba? Ito na, mga kababayan. Sunod, speaking of Digong, ICC. Dito tayo.